Good morning, children. So today we will have a story time. So the story is all about Inang Kalikasan. So muling isinulat ni Ofelia Concepcion at iginuhit naman ni Luis Celerio. So let's start the story. During the early times, there was always a smile in Inang Kalikasan's face. She was always happy because there were plenty of trees in the forest and mountains. The ocean was clear and the air was pure and fresh. So, ito si Inang Kalikasan at ito naman ang mga hayop na naninirahan sa pinangangalagaan ni Inang Kalikasan ng kagubatan. So, ang mga pinangangalagaan ni Inang Kalikasan ay ang mga bundok at gubat na may malinis at sariwang hangin. There were lots of animals living happily in the land. Plenty of fishes were gliding contentedly in the sea. Even the birds were flying happy and free on clean airspace. So, ito daw ang lupang kung saan naninirahan ang mga hayop. Meron ring dagat na pinaninirahan din ng mga isda. At ang himpapawid naman na para sa mga ibon. She divided her natural wealth to the human beings. The trees were for their habitat, the animals for their food, and water to quench their thirst. So, ito yung mga mangingisda. So, ano daw yung ginawa ni Inang Kalikasan? Binigyan o biniyayaan daw ni Inang Kalikasan ang mga tao na ang kahoy ay para sa kanilang tirahan at ang mga hayop naman ay para sa kanilang pagkain at tubig para sa kanilang inumin. Inang Kalikasan felt sorry when she learned that some human beings are abusing her goodness. The lumberjacks could not stop the senseless cutting of trees. So, anong nakikita niya sa larawan? Ito yung nagpuputol ng kahoy. So, ang tawag diyan ay ang mga lumberjacks o mga magtutroso. So, ano daw ba yung reaction ni Inang Kalikasan nung nalaman niya? So, nagulat daw si Inang Kalikasan dahil sa natuklasan niya dahil may mga ilan daw na tao na umaabuso daw sa kanyang kabutihan. The tanker ships spilled oil in the ocean. The people were indiscriminately throwing their garbage. The factories did not care if it polluted the air with its waste. So, nakikita niyo ba sa larawan? Ito ang mga pabrika. Yan naman ang mga usok na lumalabas sa pabrika na nagdudulot para magkaroon ng polusyon sa hangin. At ito naman ang barko na gumagamit ng mga chemical na hindi o pinabayaan lamang nila na magdulot ng polusyon sa tubig. So, nagtatapon daw ang mga barko ng langis sa dagat. Yan na nga, sabi ko, diba? So, pinabayaan daw ng mga tao, pati na rin ng mga basura, na lalong nagdagdag sa pagkakaroon ng polusyon. Alarm, Inang Kalikasan talked to Amang Bathala. These people should be given some drastic lessons. They should be reminded of their duty to preserve and protect the gifts of nature. So, kinausap daw ni Inang Kalikasan si Amang Bathala.
Amang Bathala warned the people, but they did not listen. They went on with their wasteful ways, indiscriminate cutting of trees and throwing of garbage that erodes the soil and pollutes the water. So ano daw ang ginawa ni Amang Bathala? Binigyan ni Amang Bathala ang mga tao ng babala. Nakinig ba sila? Hindi. So, nagpatuloy nga ang pagmamalabis nila, ang pagpuputan ng puno, pagtatapon ng mga basura, at kung ano-ano pa. Because of the abuses of mankind to nature, inang kalikasan got sick. Amang Bathala got mad. These human beings are very stubborn. So ano nga nangyari kay inang kalikasan? Nagkasakit si inang kalikasan. Dahil nagkasakit si inang kalikasan, nagalit si Amang Bathala. Strong rains fell. Because there were no more trees, there was nothing to hold the rainwater up in the mountains. Big slabs of soil eroded towards the plains. So ano daw ang nangyari? Bumuhos daw ang malakas na ulan. Dahil wala na ring mga puno, wala na ring sasalo sa mga tubig na galing sa langit. Gumuho ang lupa at patungo sa kagubatan. Tingnan nyo ang nasa larawan. Gumuho ang lupa. The garbage that they threw went back to where it was thrown. Help! We've been invaded by mountains of garbage. The people shouted in panic. So ano daw ang sabi ng mga tao? Humihingi sila ng tulong. Nakita nila na ang mga basurang tinapon nila ay bumalik rin sa kanila. The toxic air brought dreaded skin and respiratory diseases. We've been hit by a series of natural calamities. Mother Nature has punished us all, cried an old lady. So ano daw sinabi ng matanda? So sabi niya, binigyan daw sila ng kaparusahan dahil sa kanilang mga ginawa. Ang maruming hangin ay nagdulot ng mga sakit sa balat at sa kanilang baga. Remorse always comes last, but all is not too late. People just need to unite and start giving importance to the bountiful gifts Mother Nature has endowed us. So ano daw sabi? Nasa huli daw ang pagsisisi, pero may mga panahon pang natitira. Ang kailangan lang ay ang pagkakaisa ng mga tao at ang pagpapahalaga sa mga yamang regalo ng kalikasan sa daigdig. So, ang aral ng ating story ay love the world we're in. It's the only one we've got. So, iisa lamang ang daigdig natin. Kailangan natin itong mahalin at pahalagahan.